Ang sound system nito lahat ito is JBL. So ito may subwoofer na siya dito. So hindi ka na nag-iisip, naka-install na siya. Di ka na magpapakabit. Ganda nga dito. Para akong para napunta ako sa Philippines 2050. Ang ganda, no? That is Clark International Airport, yung bago nilang terminal. Sana all. Mukha na namang warehouse yung naiya. O nga pala, may car review tayo today. Hindi ko muna sasabihin kung ano, pero once nakita niya siya, definitely malalaman niya kung ano siya. You see it almost everywhere, but this variant is actually the top of the top of the top of the top. Siya yung top variant. Clue is Golf Romeo. So, let's go. Okay, so minantay lang kaming airplane. Ito na siya. Since nandito tayo sa airport, might as well. So this is Clark International Airport. May pa-line up Cebu Pacific na 537 which is bound for Singapore. So pa-line up na siya. Since wala naman traffic dito, sure, direct yan, take off clearance yan. So later on, maririnig mo siya. Then take off siya from that side. Then makikita mo siya mag-airborne yan, probably in that area. Accurate ba, Pops, yung mga ganyang app? Yeah, accurate siya. May mga 10 to 15 seconds delay, depende. Para sa ating mga viewers na interested din sa mga aviation stuff. Yan, ito yun. So, this is Flight Radar 24. This is the paid version. Kaya kompleto siya ng information. So, ayan na, nagsuspool up na siya. Ayan siya. Talaga mayroong status. Yeah. Yan na. Take off na siya. So, ayan, narinig na namin, nagtitake off siya. Take off roll. So, mas mabagal ang sound kaysa sa light. So, ayun na. Tingnan mo. Yun. Hell yeah. 4107. Galing So, pwede tayo tumambay lang dito, tapos abangan natin. Yeah, pwede tayo plane watching. Plane watching lang. FYI, that certain aircraft, si 4107, ito yung information niya. So, ito yung MSN niya, manufacturing serial number niya. 9 years old na siya. So, right now, ito yung ginagawa niya. So, 1,507. And then climbing, 1,000 feet per minute siya. Yan. Tapos, if avgeek kayo, that specific aircraft, meron siyang model yung Gemini. That specific model, 4107, meron siyang Gemini na model, scale model na 1:100 yata or something. I forgot the scale. 1:1,000 yata na scale. Yun. That specific aircraft. Galing. Bait yan. Grabe naman. We're actually waiting for the rain to stop. Light rains na lang naman siya. Tapos medyo nag-clean up na siya. So natin na lang namin probably 15-20 minutes but we don't really have that much time. So right now, gagawin na namin tong review lang ng rear. So yung reference ko is actually yung Gen 2 rin na ganito but hindi yung ganitong variant. There's really not that much difference from how I see it. Pero in terms of yung materials that they use doon, medyo nag-iba nga talaga. So for the rear itself, of course, this is a GR variant. So una ko napansin is parang black siya. So very, very sporty siya. The sealing, everything, the hardware, all the plastic moldings. Ito, to, by the way. Yan. So kung isusto mo siya dito, pwede mo yung baba. And then kung ibababa mo yung seat, ganyan. So same pa rin, nakatali lang siya dito. Sometimes it has a tendency pag maluwag, biglang bubukas yan, malalaglag. So gugulat ka na lang, uy, ano yun? Ito, this is still the same. The carpet is the same. Same lahat. Yun, yung backseat, may konting scuff marks na siya. I'm guessing it's bag siguro. This one, pa rin siya? Of course, incandescent pa rin. Palitan natin to ng LED. Yeah, may vent rin siya sa likod, which is same pa rin. And then, ito, meron pa rin siya nung dito. Itong socket, cigarette, lighter socket. So, tools are here. Yan pa rin siya. Same pa rin. And then,
I'm not sure about the other variants, pero ito yung pinaka napansin ko na bago dito sa GR na to. Is it has this one. It has this one. This is a subwoofer. Ang sound system na to lahat ng GR variant na to is JBL. So ito may subwoofer na siya dito. So hindi ka na nag-iisip, naka-install na siya. Di ka na magpapakabit. Itong front seats, pwede mo siyang i-push forward, ganun. So magiging latag na latag yan. Actually, wala naman nagbago. Parang ganun pa rin naman siya. So, you put this like this. Push down mo to para mag-lock siya. Siyempre, naka-plastic pa. Ayan. Tapos ito, yan. So, you have an additional 2 to 3 people you can, na pwede umupo dito. Maski adult, kaya naman kung kaya, pero medyo masikip. Nakaupo ka na ba sa for likod? kids. Oo naman, syempre. Ako yung bunso so syempre, mga bunso sa likod dyan parati. Ayun. So, balik lang natin. You have this knob here. Yan. And then, yun. Nice. Ayan. Tapos tali mo na siyang ganyan. Tcharan! And then, pwede mo siyang sikipan. Ayan, para less yung risk of it falling. Easy. And then, pwede mo siyang ganyan. So, flush na siya. So, it's a big space. So, ang dami kang pwedeng ilagay. Gaya itong backpack. Yan. Yan. Nice. So, ayun na, ang dami na niyang gamit. Pero hindi namin na-feature actually is yung free na payong niya. So, ito yung free payong. Pero hindi naman siya Rolls Royce. So, I think, ayun, basic lang. generic payong. Okay na rin. Okay na rin. This free payong, di ba? Especially for days like this. So, ito, yung magic rin pala dito is meron siya ng automated na yung foot sensor lang. Yung parang sa Wigo last time. Ayan, yung pa ako. Tingnan. Focus. Ay, parang may kamay. Pero ito yung totoo, legit. So, the sensor's over here. Try natin, Ayaw. Buti pa yung Wigo, meron. Buti pa yung Wigo gumagana agad. Pero anyway, kung ayaw niya gumana, you can always press this one. Yan lang. Tapos, automated, man. Unlike yung older, ibang variant, parang... Tingnan mo. Boom! Sealed! So, ayun, additional cameras over here. Ito yung sa rear view when you use your rear cam. Automatic, nagsiswitch siya pag nilagay mo sa reverse, the usual. You've got sonar sensors over here. Ayan, so integrated siya. Almost invisible. Additional lighting. Of course, you've got the GR mags. Of course, ito, upgraded na GR na calipers. And this one is already undercoated by Z-Bart. So, it's kilala naman si Z-Bart, diba? Parang for the longest time, aside from yung under chassis coating na na diamond coating din yata siya. So, moving forward to more GR bits. This is, I think, original equipment. Aftermarket na to. Pero original equipment siya from Toyota mismo. Tapos, syempre, GR to. So, parang yero. Sorry kasi, pag sabi mo kasi GR, diba? Yung GR Yaris. Parang, kita mo, carbon fiber. So, parang yero eh. Baka dry yero. Dry yero pala. Okay na rin. Ano pa ba mga GR bits? Of course, you've got camera here, which gives you the side view for the 360. Okay, and then moving forward to the front, ito siya, yung pa rin, same 6 lugs, and then yung upgraded caliper na GR din. Of course, has to be read, has to pronounce na I'm GR. Then of course, this is the alignment. So yan, tama yan, factory alignment. So yung, yan, alam nyo na yun. This is 265, 60, and 18 inches na mags. Solid. Ooh. Wow. Okay, that's nice. Sorry. Yung old school kasi, yung isang Fortuner, talagang... Although, still here. Yeah. Oh, despite meron continuity. kang Yeah.
But this is a nice touch. I like this one. Mabigat kasi yung hood nito eh. Originally, since malaki siya. Wow. Some things are the same, some things are different. Intake is still the same. I think, hindi, parang bigger yata to ng konti. Linis, oh. Wow. Ito yung busina. Wirings are there. Oh, ito yung bago. Tama, no? Yeah, looks like a turbo to me. Mukhang stainless lahat, ah. Ito. Ganyan siya kabago. Ganyan siya kabago. Anyway, sorry. Medyo ano pa rin ako, medyo phased pa rin ako dito sa turbo niya. Kasi walang ganyan yung Fortuner ng dad ko. So, ito same pa rin. Again, it's a Fortuner. Nagkaroon lang siya ng additional facelifts, palit ng headlights, palit ng grille. But more or less, it's the same platform. This is covered, of course. Battery is still here. Okay. ABS, brakes. Ano kaya to? Oo nga eh. Parang feeling ko power steering siya. Pero daming kasi nakapasok eh. Or it could be an oil filter. Baka ganun. Parang nagbago na nga rin siya eh. Pero parang more or less the same pa rin. Same but different. Yan. Yan pa rin siya. Yeah, it's using yung micro na yan. Damn, nice. A little bit more information about the power plant itong GR Yaris, GR Fortuner right now is that lahat na ng Fortuner utilizes a diesel engine na. Tinanggalan nila yung gasoline. Before, I think, in-offer siya ni Toyota. But then again, due to a number of reasons, I think one is yung sales yata. Parang mas gusto ng Pinoy yung diesel eh. Kasi, of course, yung mileage niya mas malaki pa rin. Of course, this diesel has this distinct sound sa engine niya. Iba lang yung maintenance niya, pero at least sa pagkakaalam ko, yun yung reason bakit suddenly lahat ng Fortuner ngayon being sold right now in the market, diesel na sila lahat. Nagpapalit-palit na lang yung mga nakakabit sa kanya. Like, iba siya. Additional little bits. Ito, I think this is Denso, kung di ako nagkakamali. Diyan, Denso. And then the headlights are, of course, Koito. Koito and Toyota talagang ganun sila. Super close talaga sila. Sorry, alarm pala yun, sorry. Yung busina kasi nandito sa front. Alarm yun. So, ito pala yung RB26 na engine. Or for JA1 ba? Isuzu. B18. B18C pala, sir. Sorry. This is a diesel engine. Tapos ano na siya. Ito yung model niya. Okay? And then ano siya, this is turbo. Turbo intercooler na siya. The thing about this one is yung rumors actually for this specific Fortuner is that either maglalabas si Toyota ng hybrid or baka gawin niyang full EV. So depende pa yan. Rumors pa siya, wala pa rin siyang like final news kung ano ba. Pero that is what is cooking for at least for this Fortuner natin. Welcome to Clark International Airport. Yes, sir. Mas maganda daw to kaysa sa NAIA. Sorry pero mukha siyang warehouse compared to this one. Mukhang ano to. First world to. Picture pa sila dun sa sign. Diba? Tagal na to. Yeah. Mga pandemic siya natapos yata, if I'm not mistaken. At least for this one. Yung old terminal kasi, yun talaga, OLADs. Para siyang yung lumang Cebu, or pangit talaga siya. So, gumawa na siya ng bago ng ganito. Ayan, yan yung runway. If you can see it, wala nagtitake off eh. Sayang. Oo. Pero yeah, that's the runway. So I guess hindi siya kasing busy ng NAIA kasi Hindi nga. konti lang Kaya flights dito. Kaya nga hindi ko nga nakita yung sense na kailangan nila gumawa nung sa Bulacan. Kasi kung na-utilize lang nila ito ng maayos, ang ganda sana eh. Kasi kompleto, I mean, ito, itong high-speed rail lang tinatayo. Ang tagal na yung pending eh. If they were able to finish this like years, decades ago, hindi mo na kailangan ng Manila eh.
Ngayon kasi factor yung pupunta ka ba dito. Oo, Tapos, inisip mo, 1 hour and a half, Clark. biyahe pa ako. Clark, tapos parang unusual siya. But if you have a high-speed rail, it shouldn't be a problem. Bilis lang. Ito, nun. ano itong ginagawa dito? Parts I think ng yan yung train. terminal yata for the train system. Ganda nga dito. Para akong para napunta ako sa Philippines 2050. Ganito na ba 2050 sa Pero kung lolo na ako. Hindi, baka 2100. Tagal ba? Ang ganda dito. Sobrang ayos. Yay! So, yun ang Clark Airport. Sa mga AvGeek dyan, aviation fans, this airport has been built by Americans way back nung 1940 something, nung war. So, Vietnam War, nung nagkakagulo sila doon, yung mga pasyente, okay, they were brought doon sa Clark Hospital. Yun yung naging reason ba't nagkaroon ng Clark Hospital before. Tapos, nung pinatubo, eruption 1991, they had to close down kasi parang paalis na rin yung mga kano nung time na yun. Anyway, this airport was built before that. So, supposedly 2 runways to. And, it was actually designed para maglanding ang space shuttle. It was that design. Parang narinig ko rin yan. Totoo pala yan. Tapos, if you look into it, to be honest, yung runway itself, hanggang ngayon, the best of the best. Sobrang straight, may ridges siya, hindi siya iaapaw ng tubig. As in, perfect. Ganun siya for me. Sobrang ganda talaga ng quality ng runway itself. Wait, I imagine, 1940s tong, pa yun. So, tong airport na to, matagal na. Tagal na siya. So, Tagal na yung sabi runway. natin Clark International Airport. This terminal Matagal na is talaga yung new. airport. Oo. Yung terminal. Yung terminal na to, this is new. Parang I think it started, natapos yata siya probably before pandemic or I think pandemic time. Pero yung old terminal niya, yun luma na talaga siya. So I think closed down lang yata siya. The structure is still there. What? Nice trivia. Nice to know. So yung SpaceX dadating dito mamaya. Kaya nila mag-landing dito, promise. Okay, so interior naman tayo. Since tumigil na yung ulan. Sige, start natin. Okay, so medyo masikip lang. Adjust natin yung seats natin. So by the way, power lahat. Power ba yung seat, no? Yeah, lahat. Maski sa passenger. Hindi siya tinipid. Yan na. Easy. So, ito ang ultimate Fortuner experience. Kano nga ulit to? 2.6565656565656 dot. Saka natin discuss kung worth it ba siya. You have here yung mga controls. Of course, yung sa stereo, yung modes, radio, speaker, yung call buttons mo are here. Controls for the instrument cluster natin. So, I won't go through na yung settings niya, ay mga features niya, pero lahat can be controlled from here. Yan. So, marami siyang vehicle information. So, obviously, nakaubukas yung ating trunk. At yung 2 doors, tama naman. Personally, appreciate ko yung meron pa siyang mga analog gauges kasi, old school tayo. So, okay sa akin yung digital and analog na parang yung watch ng katabi ko. Yung mga digital and analog. Na-appreciate ko yung mga ganyan. Kasi yung isang buong screen siya. Pero, yun lang, ganda. Here guys, sa baba, nakabalot pa siya. I think this is yung switch for the cruise control. So, may cancel, hold, set. Yan. So, I don't think nagamit pa siya ever. Pero, yan. By the way guys, itong U-Green, hindi siya kasama. Kahit medyo bagay siya dito sa design itong aircon vent. Pero, ganda rin. Nice touch. Ayun. So, meron ding ditong light. Maliwanag niya. And meron siyang holder for the shades. And yung kay Emil na lang. Parang Ano to? Aftermarket to? aftermarket na sandalan. But if you look at the seats, with leather stitched sidings. Hindi. Ang sarap niya. Pwede ka mag-drawing. Ang ganda. Pati itong parang bolstering dito. Ang ganda. Actually, yung seats nga niya, parang may extra bolster siya. Kasi nga meant for racing. Di joke. Sporty siya, so
Yan, may Ayun, ang taas ganda ng na yun. bolsters niya. Taas. Taas Tagilid yung bolsters phone niya. ko dito. Yeah. Yun. Ganda ng bolsters niya. Sobrang planted ka sa seat mo. Well, ito yung ito yung 6 dun sa 2.6 eh. So 300k yan, tsaka yung nandito na, hindi naman nakikita. Okay, so ito yung aftermarket na headrest. So, yan, kung gusto nyo guys, link in the description. Okay, so dito tayo guys sa center console. So of course you have here yung clock, yung hazard switch, and yung napakalaking infotainment. So this is JBL. You have your Toyota logo, JBL. So I think ito yung pinakamalaking infotainment na nakita ko sa Toyota. Well, galing tayo sa Wigo eh. So yeah, medyo reference natin, medyo iba. Maski yung older na Fortuner, maliit lang. This is nice. Modern na siya, infotainment. And you have here yung JBL tweeters, both sides. Below, of course, yung passenger airbag switch. Pero ito, I think worth noting, yung aircon unit niya still has physical buttons. So it's not like yung mga nauuso ngayon na trend na parang screen lang siya na parang iPad. So ito, you can really touch yung button. So as far as I remember, sabi I think sa Europe, no, they're trying to bring back yung mga physical buttons kasi Delikado kasi yung bawa naka-touchscreen, tas parang saan lang yung plus volume, saan yung down, saan yung ganyan. So hinahanap mo pa. So you're spending so much time looking at the infotainment rather than actually concentrating on the road when you're driving. Kasi ito yung may tactile feedback eh, na kahit di ka nakatingin, sa mga nakaabot pa, 3210, 3310, di ba? Kaya mag-text ng without looking. ganda, no? Kaya gawin mo yan sa touchscreen, touch phone mo ngayon na iPhone 17 Pro Max fully paid. Parang, hindi, kailangan mo talaga siya tignan eh. So, delikado eh. So, right now, that's what they're trying to do right now. They're just trying to bring back that tactile feel na nakikita mo siya, physical buttons. Gandang analogy yung Nokia na nagta-text sa classroom. Diba? Hindi ka nahuhuli. Narinig ko yung click, 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 click. Okay, so below, yun, yung the best na aircon na may physical buttons. Here, I think ito na yung control for the four-wheel drive. So, wala kasing four-wheel drive yung Civic SIR. So, can't relate. May H2, H4, L4. Yun yung DAC. Yung DAC. Mamaya. Mamaya. So, meron nga ako na friend na pumili ng mga Chinese cars before because of the wireless charging dock. So, this time, ito, meron na si Toyota. So, hindi akin to phone na to. Finally, meron na siya. Charging! Okay, so confirmed. Nag-charge yung ating iPhone 13 Pro fully paid. Try natin ng Samsung S23 fully paid. Charging din siya. Yeah, tumunog na siya. Okay. Parang may light actually dito. Dito. Yan. Kanina ito. Ayan. Ayan, yun. May May indicator siya sa gilid. And here, holders na. Tsaka tong finish. Yeah. Actually, maganda dito. Sa ibang cars kasi, ginagawa nilang parang piano black to or Ito, yung medyo ayan, ang dali scratch magasgas, na oh. talaga. Ayan, yung mga ganyan. So, okay itong parang matte finish. Yun, ganda. So, dito naman tayo sa rear. Well, it's a big car. So, dapat lang may space siya sa likod. Meron siyang parang bubble dito. I don't know if lahat ng Fortuners ganun, pero sa Fortuner nyo ba dati Parang di ganun? yata. I don't remember. So, in terms of height, well, 5'9" ako. Medyo malayo pa ako sa ceiling. So, both sides may ganun. In terms of legroom, medyo may curved rin yung seat. So, malayo actually yung knees ko dito. Yan na, layo. Pwede ako dito, kausapin ko yung driver. Doon tayo. So, maluwag. Ito guys yung view when you're sitting at the back. So, ito aftermarket yung mat. But yun na, ganda. Meron kang charging dito for Type-C na illuminated pa. You can put your phone here. Yan. Ganda. And 2 vents. Yeah. Cup holders. Armrest. Okay, so may 2 cup holder siya dito. Mga bumibili naman ng Fortuner, dito lang nakaupo eh. Ba't pa natin na-review yung harap? Sa side, I think sa side mo same lang. May cup holders din siya in the pocket. Medyo malalim. So medyo mahirapan ka kung malaki yung tumbler mo. But yun, you have that. Here, sa side ng seats, meron kang para siyang sabitan ng luggage.
may maximum weight na indicated. So, 4 kilos, pwede mong isabit dyan. So, kung may mga ano ka, shinoping or mga, I don't know. Actually, hindi ko nga alam anong nilalagay dito. Wala akong maisip eh. Pinabiling suka. O, yung mga hindi pwede mag-rest sa floor. Yun. Since nandito na ako sa side na to, ito pakita ko lang sa inyo. So, ito yung glove compartment. So, yeah, of course, paperwork and stuff like that. But some people don't know this exists. Tapos ito, there's a vent here. So, you can close it, open it. Connected siya sa aircon. So, kasi you have food or something that maybe drinks or something. You could put it here. Open mo yung vent, lalamig na siya. Galing, di ba? Pero sa kotse namin, puro resibo lang yun. Na pinapalamig. Na pinapalamig. So, I think hiwalay siya dito. Hiwalay siya. Sa compartment. It's different compartment. Yan, see. Nice. GR badge. GR Fortuner. So, what's the difference between the older ones na yung Fortuner like that one? Actually, ako yung tatanungin nyo, ang pinaka naramdaman ko is iba yung ride niya. It's firm but it's good. Hindi siya yung parang ka nasa barko na you're floating, na ang daming oscillations every time dumadaan ka sa lubak, parang pag nalubak ka, dug, tapos may konting ganun pa siya. Ito parang firm, pang tug, that's it, flat na siya. So tapos na yung lubak, that's it, isa lang siya. Ganun yung feeling niya. And then in terms of yung power niya, tinry ko siya hatawin kanina, although naka-break-in pa siya, break-in period, so medyo konti-konti lang. Ramdam ko, it's really different, totally different. And then what I noticed here is na correct na nila yung problem nung Fortuner before na parang, kasi pa-stop ka when you're braking it, so kung constant lang iapak mo sa brakes, so dire-diretso, decelerate ka, tapos biglang magka-cut off yung fuel sa dati. So biglang yung apak mo na gano'n, biglang magde-decelerate siya, biglang may sudden abrupt siyang gano'n. Ito na correct na niya. So smooth na siya all the way. Yung cut off niya ng fuel, na mag-idle na siya, very, very, very smooth. So halos di ko na nga alam kung na diesel to eh. Unless, yun, narinig mo yung distinct sound ng diesel, yung tag-tag-tag. So, I think that wraps up yung ating short review na tong Fortuner GR 2025. So, what can we say? 2.6M. Marami kasing variants ng Fortuner, so I guess you have to check na lang kung ano yung mga features ng each one, kung ano yung mga kaya mo to live without. Pero ito yung fully stocked version talaga. I like to add on na this is a 4x4 variant. So, ang plano kasi ng owner na to, which is a lady pilot by the way, siya yung may pinakamaraming good mornings every time lilipad siya, especially here in Clark. Anyway, ano siya you can take this anywhere. Ang plano niya kasi, yakit niya sa bundok, tatawid niya ng ilog or something like that. She's planning to do that, to do outback. As it is, stock, okay na siya. Tsaka naka-Montero siya before, di ba? Oh yeah, tsaka naka-Montero siya before, na flooded. So, yun. Interesting point. Hindi siya nag-Montero ulit. Change siya to Fortuner. Ito siya, Fortuner. Sa side ba, Paps? Danes, man. Tingnan natin. Hindi naman siguro. Kita nyo to? Yan. Tapos ito pang sa rear. Yan. Man, Danes bro, Danes. Ano siya? Alalim pa niyan sa loob mo. Pwede mo naman i-lower para sumayad kung may sayad ka.